kanyang bilin sa kanyang mga pamangkin. Pag dumating ng mga kaibigan ko, kahit tulog ako, isipin niyo ako. Ganun ka-welcome ang bahay nila. Ganun siya, lalabas siya. Kahit masama pa ang katawan niya, kahit may sakit na siya, lalabas siya. Kailangan yung kasama niya. No? Kaya ito ipakilala ko sa inyo. Wow. Brother Collins, palagpakan po natin ang ating. Meron tayong mga kahinaan bilang tao, di ba? Meron tayong kahinaan. Pero yung kahinaan na yun, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na i-repression na itong pagkakamali. Kaya kayo nandito, na-encounter yung pagkakataon na yun, pagkakataon na yun. Di ba? Binigyan ako ng buhay, binigyan na ako ng pagkakataon, binigyan na ako ng kalakasan ng pangatawan, na pagkakataon ko, ibalik sa kanya yun. Ito pong transformation, kakaiba po ito eh. Isa siyang paglalakbay, isa siyang journey ng buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lang ito isang araw mangyayari sa buhay mo. Hindi lang ito 2 araw. Pag nakinig ka sa salita ng Diyos na yun, at pinanindigan mo na magbabago ka, hanggang huling hininga mo, kung magdedesisyon ka na magbabago. Kailangan hayaan mo ang Diyos na baguhin ka. Kasi pag hinayaan, pag ikaw ang nasunod sa gusto mo magbago, hindi mangyayari yung hindi mo kayang baguhin yung sarili mo. Sabi mo lang yan, tinungaling ka pagka nagawa mo yun. Change as a part of transformation. Isa lang siya ng paraan ng transformation. Yung pagbabago, isa lang yung part ng pagbabago yung kabuang pagkatago. Unang-unang dapat natin daw gawin, examine natin yung sarili natin sa mga commitment natin. Ay, alam natin, marami tayong commitment, di ba? Bilang ama, may commitment tayo. Laban, no? Bilang ina, may commitment din tayo sa mga anak, sa asawa, sa kapatid, sa nanay. Bilang anak, may sarili tayong commitment. Bilang mag-aaral, bilang anak, bilang kapatid, may kanya-kanya tayong commitment na dapat natin i-examine kung nakikita natin na may pagkukulang doon, pagkakataon na natin ngayon. Pangalawa, ito pinakamabigat sa mabigat. Napakahirap tanggapin. Di ba? Hirap tanggapin na kasi akala natin lagi tayo tama eh. Wala tayong pagpapakumala. Hindi pwede. Siya may kasalanan, siya sa akin. Siya may kasalanan, kailangan siya yung umili ng tawad, ko, balik. Matigas. Mapagmataas. Walang pagpapakumbaba. Ang pagiging mapagkumbaba daw pala. Isa yan sa sinyalis na meron kang kakutungan. Ano daw yun? Awareness. Tayo ba minsan alam natin na mali tayo, pero ang alam pa natin tama tayo? Ibig sabihin, maging matalino tayo. Alam natin kung mapapasama tayo sa isang gawain, huwag na natin tuloy. Kung ano po yun? Nurture. Ano kaya ibig sabihin ng nurture? Aalagaan natin. Yung kalalasan na hindi natin nasasabi, pero nangako ang Diyos. No? Pag tinanggap natin yung kanyang gusto niya mangyari sa buhay natin, bibigyan niya tayo ng biyaya na hindi mayayanig. Diba? Kawang sandigan, di maniliban. Kawang sandigan, di maniliban. Pero pag nakabundukan, di maniliban. Hindi kayang dibain ng kahit na sinong tao ang ibinigay ng Diyos sa atin. Empowerment. Sabi niya, tandaan mo, ang bilin ko, magpakatagalan. Patagal mo lang yung pananampalataya mo, tandaan mo. Pagdating ng araw, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat ako si Yahweh. Ang Diyos ay kasama mo saan ka ba pupunta. Hindi ka naiiwan. Basta, sundin mo lang yung kalooban niya. Sabi sa Proverbs, chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Parang pagpapangalan ko. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Lahat ng mga plano natin sa buhay, isang kunin natin mula sa Panginoon. Kasi huwag natin
lagyan ng sarili natin, karunungan na kasi baka magkamali tayo. Kasi nga, ang akala namin, pinamili ni Lord, pinipilit namin gano'n, hindi mangyari. Nakapansin niya ba yan, nakakamdaman niya, bakit itong gusto ko, hindi magtuloy-tuloy. Pero nagkaroon ng pandemic, nagsarap po yung tindahan namin. Nagsabay-sabay po yun. Nabatayan po ako ng ama, nabawal po kami sa utang lahat. Alas lahat ng kanyari namin pa namin, hindi na meron ang gagawin namin. Hindi lang yun. Pagkatapos lang, yung nalibig ng tatay ko, nanay ko naman, nasakit po. Yung nanay ko po, chronic kidney disease, stage 5. At one of the stage, pinutalo ko ni Brother mo, ba't di mo kaya gusto mag-aaral ka dyan? Sa kagandahan Lord po, naipas ako naman po, nakagraduate naman po ako. Nilakas ang loob ko. Kasi nahihiya po ako eh. Mataas, 40 plus na ako nung nag-exam po ako. Bakit na po, kumasa po tayo ng board exam. Hayaan natin yung Diyos kumalaw sa buhay natin, makikita po. Awan po ng Diyos na nakapasabili niyo po akong pagsubok po. Pagkapasa, nagka-pandemic, hindi po, lahat po ng application pa sa lahat ng division office, nawala po. Lagi ko naaalala yung pangako ng Diyos lagi, sabi ko, trust in the Lord. Dito, your heart. Tinwala ko yung buhay sa kanya. Bahala ka na. Kung yun ang gusto mo, tatanggapin ko yun. Mahirap para sa akin, pero yung gusto mo, titiyin sa natin. Pinaaral natin yung pagkakataon yun. Pero alam natin, may Diyos na gumagabay sa buhay natin, hindi tayo manilis yan. At paituluto natin yung Diyos pumasok sa buhay natin para makumpleto itong buong transformation ng buhay natin.